Tawagan si Kabady! Maganda po ba yung ating programa? Gusto nyo bang ipagpatuloy natin? Pwede po ba akong maglambing? Pwede nyo ba akong samahan muli? Pwede ba straight ang your best choice? Maraming salamat po. At makasisiguro po kayo, lagi nyong kaagapan ang buong grupo ng Your Best Choice. Sa pangunguna ng ating Your Best Isko Moreno Dumagoso, ang ating Vice Mayor, Chi Atienza, ang ating Congressman, Amado Bagatsing, at ang Be! I love you! Be! Be! I love you! Congressman Amado Bagatsing! Sabihin na bumuti kayo. Pinasusurrender nyo na lahat ng kalaban. Dapat surrender na sila. Naiiwan na sa kanilang tapang. Bakit na lang kayo? Surrender na. Tama ba? Mukhang kaya-kaya nyo ba sila? Kaya-kaya nyo ba? Mayabang tayo. Palibasa. Putok na putok sa ating distrito. Para magtapos na ang eleksyon sa ating distrito Alam pa ninyo, sabi ko kay Yorme, mahuhuli ka ng pulis. Kayong dalawa ni Chi, riding in tandem. Hindi lang riding in tandem, overspeeding kayong dalawa. Akalain mo, hindi naman taga dito si Yorme, pero lahat ng survey, 79% 79% yung riding in tandem. Ano na iwan? Sa kalaban ni Yorme, pinaghatian pa yung 20%. Hindi lang pinaghatian, meron pang undecided na 4%. So, ibig sabihin, si 79 si Yorme, may punto pa yun, May punto pa yun. Hindi ko sinasabi sa radyo si 79, may mahigit pa. 9. Yung nakaupo, 8 pa. Yung kada-katikit. Naghihilaan sila kung sino yung pangalawa. O yun naman atin, sariling atin, yung atin siya. Tama ba? Di ba, takasino talaga yun. Pero, riding in tandem So, 79 din, may punto rin. Palibasa, dalawa lang sila. Yung kalaban niya, nakakuha pa rin si 6. Kaya mga kapatid, ilan na lang ang kailangan natin kunin. Lumos-lumos sila natin. Kaya ba natin angat hanggang 90? Para ba nagludugan pa kayo? Ba kayo dyan? Kaya ba natin angat hanggang 90? Si Yorme at si Chi. Dapat lang. Ang daming oras na pinagawa si Yorme dito nung siya ang ating Yorme.
Ang pagmamahal niya sa ating distrito, mga kapatid, ay hindi matatawaran. So dapat lamang suklian natin ang isang taong nagmamahal din sa atin. Hindi sa salita, talk is cheap. Mura lang ang takdaldan. Pero si Yorme, pinaramdam sa atin ang pagmamahal niya. Mga musaling magaganda. Kaya dapat lang ang ating distrito mahalin si Yorme. Sa pagkakalam ko, pag si Yorme nandyan na, ito, huwag naman kayayabak na mga taga-singko ito, ha. Kasama na ako doon. Ano magagawa natin? Tayo pinakamagandang distrito sa buong Maynila. Tama ba ako? Oh, bakit tayo pinakamagandang distrito? Nasamba ang Luneta. Di ba nasa atin? Oh, meron ba sila doon? Nasaan ang kaban ng bayan, yung pera ng bayan ng buong Pilipinas? Bangko Sentral. Di ba nasa Rose Boulevard? Atin din yan. Nasaan ang magagandang mga hotel? Di ba nasa atin din yan? Ang pinupo na lang nila sa atin. Maganda nga yung distrito. Pero meron kayong bukid. Sino nakasanat ng bukid dito? Noong araw, aanunin ko may bukid dito. Nung kamukha pa ako na Richard Gomez. Kaya naman kayo, ang lakas yung mga Alaska. Hoy, hoy! Yung mga kailang ko dyan. Bakit? Di ba nung araw makakasabay lang tayo? Oo, kanya na. Hindi na nung araw talaga. Teka na pa ako sa bukid. Eh, dyan ako sumumpa bilang bagong congressman eh. Oh, sa sases ako sumumpa. Pero, pinaganda na natin ang bukid. Di ba? Malaki na. Nung araw, pagpasok ko ng doon sa may diamante, sa Spenya, papatid ka sa taxi sa loob, halimbawa doon sa zona 84. Sa loob ng bukid. Eh, ayaw ko ihatid ng taxi driver eh. Hanggang dito lang po tayo doon sa building ng Chavit Simpson. Bakit? Babayad naman ako. Hindi ho, baka hindi na ako makalabas ng buhay dyan. Sumpakan ang sumpakan dyan. Ang kalye, paala ko nasa buwan ka. Puro crater. So mga kasama, sinasabi ko sa inyo ito dahil 83 dias na lamang. Nagbibilang ba kayo? Magbilang na kayo. Konting tulong na lang to. Konting na lang. Ngayon ako naman, baka makalimutan ko. Bumabalik ako as congressman dito. Actually, ako naman ay parang semi-retired na ako. Pero yung nangyari ko noong nakaraang eleksyon, 3 taon na wala ang kabaka, sumisigaw ang tao. Bumalik ka, Amado, bumalik ka. Buksan mo na yung ating klinika, yung hospital natin. Number 1 na na-miss nila ay yung ating mini hospital. Mga mahal ko taga-singko. Tayo lang po ang meron mini hospital sa buong Pilipinas. Na libre. Libre. Hindi lang libre. Wala pong perang gobyerno ginagamit dyan sa ating mini hospital na yan. Sabi nila, Amado, nawala ang kabaka, nawala ang klinik. Pag nagpapatuni-ego kami, wala naman kami pera. Ang nangyayari sa amin, wala naman wala ang kabaka, eko na lang. Wala nang tuni. Walang pera. Magpapa-ultrasound kami, walang kabaka, sound na lang. Wala nang ultra. At yung mga lalaki, pare, wala nang masara yung klinik ko na yan.
Nagpapa-x-ray kami. Wala naman kami pambayad. X-rated na lang. O, sabi ni Yorme sa akin, pare, babalik ako, bumalik ka na rin. Buksan mo na ang klinika mo. Ako, Yorme, hindi biro yung klinika na yan. Malaki gastos namin ni Crystal dyan. Walang perang gobyerno dyan, mga kapatid. Wala pong perang gobyerno dyan. Mula ng 10 taon na mahigit na nakabukas yan. Binubuno po ni Crystal at ni Amado yan. Kaya sabi ko kay Yorme, wala akong trabaho ngayon. Hindi namin kaya patakbuhin yan. Sabi niya, bakit? Magkano ba ginagastos niyo dyan? Ayaw ko, kinalan niyo si Amado. Hindi po ako mapatakas-tas na tao. Ang ginagawa ko ay dapat kong gawin basta't makabubuti sa tao. Bahala ng Diyos sa akin. Pero, kailangan sabihin ko kayo, para malaman na rin yun. Ang ginagastos namin ni Crystal dyan for almost more than 10 years ay 1.2 million a month. Noong araw yun, sabi ko kayo, siguro ngayon, tumaas na yan. Kasi pati pandak na yun, tumataas din. Di ba? Ang bilihin, mataas ka, tama ba mali? Pagdisal, mura na, magmumura ka sa liin. Tama ba? Sabi ko kay Yorme, kaya ka 2 milyon isang buwan. Wala naman akong trabaho, sabi ko. Hindi, buksan mo. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Ano ka kayo ganyan? Tsak-tsak tayo. O sige, sabi ko. Dahil hinihiling din ng mga kamakayan. Sir, buksan mo na yung klinika. Mamamakay kami na maaga. Binuksan natin. Pero gusto ko lang malaman yung mga kapatid. Ako ay naging congressman yun ng 20 taon. Si Crystal, 6 na taon. Mahal po namin ang ating distrito at we go the extra mile. Hindi lang pera ng gobyerno ginagamit natin. Pera natin at ng mga kaibigan natin. Para maitumpay sa katuparan ang lahat ng programa. Kaya alam nyo na, yung klinika na yan, nagtatawag ninyong klinika. 2D echo, ultrasound, x-ray, ECG, laboratory, doktor, pharmacy. Libre lahat yun. Mga bakit ko tagasin ko. Isipin nyo ng naminig nyo. Masama ang loob ko ng madisgrasya si Crystal na nakaraan. Sabi ko, kung kami sa Kabaka nagbibigay ng servisyo na wala naman sa buong Pilipinas na magagawa nito, ano ba ba ang gusto ng mga taga-Cinco Distrito? Kaya ngayon, sabi nila, Sir, bawi tayo. Pakita kayo natin na kung gusto nila ng servisyo, andito pa rin tayo. Ako wala tayong pera. Ang labanan mo kayo mga kapatid, servisyo o pera. Inaamin ko sa inyo, si Amado po palaging kukunti ang pera. Pero sa kalaman ko na ito ngayon, mukha akong walang pera talaga. Aba, limpak-limpak ang pera ito, bilyonaryo ito eh. Ang lahat kayang bilhin. Ang daraya ito eh. Ang dinadaya niya, ginagagin niya ang pera niya, inaalipin niya ang tao, pinamalitin niya, pinagsasamantalaan niya ang tao. Pero, ano nagawa niya sa loob ng 3 taon? Ayos, tupad, akap, pagawa ng tayo, pagawa ng building. Winasak na nga lahat ng amadok natin eh. Kaya ibang kabataan, wala ng laruan. Ano ba kasalanan ng amadok? Baseco. Sino ba taga-Baseco dito? Oh, hanggang ganyan lang kayo. Wala na kayong covered court. Tama ba ako? Hindi ba? Ano kasalanan ng covered court din? Lahat ng recreational facilities natin. Hindi ba? Gusto mo mag-basketball? Ano ba basketball? Spectator. Pag naka 3 points ka, medyo mayaman yung mga players.
Diba? May pakalungan pa sila. Eh, pag naka 4 points, ang hirap gawa ng 4 points eh. Walang pumapalakpak ngayon. Dahil yung pinapakawa niyang basketball court, naka-drawing pa. Samantala yung mga bata, walang mga paglaruan, hindi ba? Pero, sabi ni Yorme, Domats, nami-miss na kapakaan yung programa ng sports. Balik natin. Hapak ni Yorme, no? Puro balik na balik. Yorme, wala ka sa pwesto. Di ba, balik natin. Ina-anunsyo ko sa inyo lahat. Bukas, nandito ulit kami ni Yorme. Ilulusan ulit namin yung 11 taon na inter-school, public school, na liga para sa mga pampublikong paaralan. 11 taon natin ginawa yan. Bukas, opening namin dito. Binalik ni Yorme ang Aksyon Kabaka kasama ang SJ Sports Fest. Lalabing-anim ang eskwela natin dito. Akalain mo, humabo ng Santa Ana at saka Mariano Marcos. Sabi ko, di ba, taga-6 distrito kayo? Oo, taga-6 kami, congressman. Pero mga estudyante namin, ka-distrito ko. Ganun ba ako? Kaya sali kami. Okay, sali kayo. So, ng anak ng dalawang public school. Sumali pa mga parochial school. Paano naman kami? Malaki, Paco, JIL, kaya 25 schools bukas nandito kami. So, tapos, ina-anunsyo ko rin sa inyo, mag-uumpisa na rin ang Aksyon Kabaka Barangay Sports Fest sa buong distrito. May 200 din yan. Sabi ng mga kabataan, mula na mawala ang kabaka, wala na kami Summer Sports Fest. Meron kami panaka-naka. Kung wala pang Buboy, Bobby Espiritu, at walang Tolmac Ignacio, wala na basketball, volleyball. Sona, kumakawa sila. Pero tayo sa kabaka, buong distrito. Mga mahal ko, taga-5 distrito. Ang labanan ko ngayon ay serbisyo o pera. Si Amado ko, 10 piso lang ang pera. Alaman ko, 1,000. Dami zero. Bakit isa lang zero? Wala akong panalo ron. Pero, sa serbisyo, saksi kayo. Tayo ang 1,000. Siya wala pang 10 piso. Tama ba? So mga kapatid, sa inyong kamay nakasalalay ang kasiglahan, ang pagkakaisa natin sa ating distrito. Mahal namin kayo, alam ko mahal nyo rin ako. Lahat ng labang ko, sinuportahan nyo ako. Kaya ito, nandito muna si Amado. May asin pa. Tatawa-tawa kayo dyan, pagpira naman kayo. O, mag-ingat kayo. Dahil, nag-umpisa kami, lamang yung kalaman ko. Sabi ni Yorme sa akin, pare, ikaw tumakbo. Kasi ikaw nakakapit kay Erwin. O, paano kakapit ka? Hindi, ikaw lang, pwede tumalog siya. Okay? Time's up. Sabi niya, time's up. Okay. Wala ko rin ang trend ng thoughts ko. Okay, sinasabi ko lang sa inyo mga kapatid. Handang-handa po si Amado. Maglingkod muli at gawin isang happy, masayang, malaking pamilya ang ating distrito. Na nakakaramdaman tayo ng tutulungan, nagmamahalan, at bilang congressman nyo, hindi lang yung mga binibigay ng gobyerno o binibigay ko sa inyo. Lahat ng kaya, lahat ng gusto nyo,
Pati yung pagkuha ng gamot, babalik ko. 13 kung araw ang generic at saka mercury. Doon na lang yung kukunin ang mga gamot ninyo. Hindi na kayo kailangan dito ng kabaka. Babalik po natin yun. So mga kapatid, sa inyong lahat, 83 days to go. 83 na lang, konting tulog. KKK, kaagapan ang kababaihan at kabaka. Nagsama-sama na yan. Pwede ba atake natin hanggang 90% ang boto ni Norme at ni Chin? Promise yan ha. Okay dyan ha. Makikita ulit tayo sa ayaw at sa gusto ninyo. Pag hindi kayo sumunod at dinadadagawang 90 yan, galit-galit ko na tayong dalawa. Pag nakita ko kayo, meron kayong bigsa sa kilikili, hindi kayo nagpakatotoo. At siyempre, huwag niyo mamamayaan yung grupo natin sa konseho. Be, I love you. Napakasimple lang. Be, Borromeo, Espiritu, at Hizon. Ignacio, Tolmac, Laureanos, Lau, at si Bombero ng Bayan, Bon Giovanni. Yan lang po mga kapatid. Ako po naman, si Amado Kagatsi, matagal nyo ng kasama, matagal na. Pero katulad ninyo, may asin pa. Handang maglingkod sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga mga kapatid. Cheese! At muli po sa ating po mga minamahal na kaagapay, mamaya po sa ating pong paglabas, ay gagawin po natin ang isang maayos, organisado at may sistema ang lahat. Muli po ay pinapayuhan po namin na manatili lamang po na po kayo nakaupo sa ating pong mga upuan at hayaan lamang po natin ang ating pong mga staff ang siyang gagabay po sa inyo para sa isang maayos at maingat na paglabas. Muli po, antay lamang po ang pagkakataon na tayo na po ang patayuin at upang lumabas sa ating pong venue. At sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal ko pong mga kaagapay, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng gloria at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Tumagoso.
maraming salamat po mga minamahal. Kaagapan ng 5 distrito, aking pamilya, aking bahay, magandang umaga sa inyong lahat! Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating maging Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na kasing laki at kasing galing ng kaagapay. Pero alam nyo, magandang-maganda ngayon dahil magkakasama na ang mga malalaking organisasyon dito sa Maynila. Ang Kababaihan ng Maynila, ang Kabaka, ang Kaibigan, at ang Kaagapay! Sa totoo lang po, alam nyo, ngayon ako ang katambal ni Yorme Isko Moreno Dumagoso bilang kanyang vice-alkalde. Ngunit bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan, may ibang plano po ang Panginoon sa akin. Kaya nangako ako sa Kanya na kung saan man niya ako bibitbitin, dadalhin ko na lang ang puso ng misyonaryo. Kaya nung ako po ay naging isang broadcast journalist, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Alam ko mahal na mahal niyo si Kuya Kim dahil dati naging konsihal din siya dito sa 5 distrito. Pero sino ang mas guwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Nakagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ginawa kong misyon ng 7 years na umikot dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ginawa ko pong misyon na tayuan ang mga sektor ng lipunan na para sa akin ay hindi nabigyan ng boses. Ngunit sa totoo lang po, sa pag-ikot ko dito sa Maynila, nakita ko marami pa rin po mga Manilenyo at mga sektor ng lipunan ang nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Nakita ko rin na kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga po ni Yorme! Nga pa rin pala tayong lahat. Kaya ngayon, bilang katambal ni Yorme, nakatayo ako dito sa inyong harapan para balang araw mabigyan ng boses sa mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat ay ipinaglalaban. Ang unang-unang sektor na ito ay ang aming mga mahal na mga lolo at lola. Nalulungkot po ako na malaman na marami pa rin sa ating mga lolo at lola hanggang sa ngayon nakikipagsapalaran pa rin sa mundo para matuskusan ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Mas nakakalungkot na marami sa kanila nakikipaglaban pa rin para mabigyan ng solusyon ang kanilang mga pangangailangang medikal. Sa aming mga lolo at lola na narito, huwag po kayong mag-alala dahil pabalik na ang isang gobyerno na may malasakit at susuportahan kayo para humaba pa ang inyong mga buhay. Tumatayo rin ako sa inyong harapan para magkaroon ng boses ang mga magulang. Marami pa rin po sa mga magulang dito sa Maynila nangangamba, hindi nila alam kung ang kanilang mga anak ay mapapangalagaan ng gobyerno pagdating sa edukasyon. Huwag po kayong mag-alala dahil sisiguraduhin namin ni Yorme balang araw na matindi ang suporta sa inyong mga anak para mahanap nila ang misyon nila dito sa mundo. Ayoko na pong makakita ng mga magulang nakakarag-karag ang kanilang mga anak, humihingi ng konting limos para lang mabayaran ang mga pangangailangang medikal ng kanilang mga anak para mabuhay pa ang kanilang mga anak. Para sa akin, kung gumagana ang sistema ng gobyerno, dapat ang mga bata malusog, malakas, at nariyan ang gobyerno para siguraduhin na sila ay magsasaksid sa buhay nila balang araw. Tumatayo rin ako sa inyong harapan para tayuan ang mga Muslim community dito sa ating lungsod. Dito na lang sa aking harapan, Assalamualaikum po sa lahat ng mga Muslim na narito. Ako po
kapatid, inyong kaibigan. Sisiguraduhin natin balang araw na kayo rin po ay magkakaroon ng boses sa konseho. Ako rin po ay nakatayo sa inyong harapan para ipaglaban ang boses ng ating mga kababayan, lalo't-lalo na ang mga batang may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan. Dito sa Maynila balang araw, mararamdaman ninyo na nandito ang gobyerno at buhay na buhay para suportahan ang mga sektor ng PWDs dito sa Maynila. At nakatayo rin ako sa inyong harapan para ipaglaban na ang mga LGBTQ+ community patas ang panlaban dito sa gobyerno, dito sa Maynila. Dahil naniniwala po ako na dahil sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Ang bawat Manilenyo ay mabibigyan ng patas na oportunidad dito sa Maynila. Alam nyo, 5 distrito, kayo po ang pinakaunang distrito na aking inikutan, kinaibigan at minahal. At nakita ko, sa lahat ng distrito na aming inikutan ni Yorme, iisa lamang po ang isinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Alam ko po na ang sigaw niyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang gobyerno dito sa ating lungsod na mabilis kumilos at may pagmamahal sa bawat pamilyang Manilenyo. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dominoso! Ngunit, sana isama niyo rin po ang kapitbahay niyo, si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya kung kayo ay hahanap o pipili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na tatayuan kayo, makikinig sa inyo at ipagtatanggol ang boses nyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bilang bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, ako po ay nakipaglaban na marinig ang boses ninyo kahit wala pa po akong naging posisyon. At makakaasa po kayo na kung ako po ang magiging katambal ni Yorme Isko Moreno Dominoso, ibabalik po namin ng buong-buo ang lahat ng mga programa at polisiya na alam namin ng takuti sa buhay ninyo. Ngunit, para magawa po namin yun, kailangan po namin ng suporta mula sa City Council. Kaya't ako po'y tumatayo dito sa inyong harapan para hingin ang suporta nyo para sa lahat ng mga konsihal na nasa likuran ko under Yorme's choice. At dahil kailanganin po namin ng suporta balang araw mula sa national government, ako po ay personal na nakikiusap. Sana suportahan niyo po ng buong-buo ang aking pangalawang ama dito sa 5 distrito, si Congressman Amado Magaching! Mga kaagapay, alam ko po na marami na kayong naipanalong mga kandidato. Marami na kayong natulungan ng mga konsehal, congressman, DC Alcalde at Alcalde. Ako po'y kumakatok sa mga puso ninyo. Sana tanggapin niyo rin ako bilang inyong kapatid, kaibigan, anak, apo, at kakampi para bumalik ang buhay dito sa Maynila. Sa lahat po ng aking mga kapatid, ako po ang hinulma ng aking ama, ng Panginoon, at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang laban niya dito sa Maynila. Ang aking ama ay naging isang magaling na Vice Alcalde na nakakuha ng 2 termino. Tinuro po niya sa akin yon. Ako rin po ay nakapagtapos ng Political Science major in Governance 25 years ago.
Pero kailangan ko lang sabihin na 25 years ago yun. Dahil sa tingin ko, ang akala nyo, bata pa po ako. 43 years old na po si Chia Atienza. May 3 na po ako mga anak na malalaki. At hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Kaya't alam nyo, balang araw, makakaasa kayo na para maging isang mabisang PC alkalde, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil lang alam ko, pag sinuportahan ko si Yorme, sinusuportahan ko rin ang bawat kaagapay na narito ngayon. Ang tawag po sa akin ay liwanag ng Maynila. Pero tatapatin ko po kayo. Ako lang po ang magsisindi ng pag-asa sa inyong mga puso. Dahil sa tambalan namin ni Yorme, habang binubuhay namin ang minimum basic needs na dapat natatamasa ninyo, ako po ang susuporta pagdating sa livelihood. Dahil naniniwala po ako na kung lahat ng mga Manileño marunong tumayo sa kanilang mga paa, babalik ang dignidad sa bawat pamilya dito sa Maynila. Ibabalik natin ang isang gobyerno na gumagana, may malasakit at nakikita kayo. Mga kaagapay mula sa 5 distrito, mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang aking pamilya dahil ako po ay isang batang bukid. Kaya balang araw, ako po'y aasa na ipaglalaban niyo ang buong Yorme's Choice. Maraming salamat po! Mabuhay! God bless! Maraming mga kaagapay, palakpakan po natin, Ma'am Tiny Dumagoso! Maraming salamat po, Ma'am Tiny Dumagoso. Muli po, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan for Ma'am Tiny Dumagoso. At din po, sabay-sabay mo na po nating panoorin to. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian na perlas ng silangan, the Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang kalye sa mga taga-lungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos-Dilad Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng post office. Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda, kagaya ng Cartilla, Arroceras Park, and the Circle, at ang paraiso ng mga batang Maynila. Ang mga pangunahin na kalsada, kagaya ng Calao at Taft Avenue, ay kanyang inayos at inilawan pa, kasama ang pagpapalagaran ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate at sa tugatok ng kanyang kasipagan. Isang trahedya ang tumupok sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna ang dumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa pagkupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan.
Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng muling tahanan. Para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Hindi rin niya nalimutan ang kapatirang Muslim sa syudad. Tinupad niya ang matagal na nilang pinapangarap, ang magkaroon ng sariling libingan, ang kapatirang Islam. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa, ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghahasik nito ng peste, kaagad nagpatupad ang Batang Maynila ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya na merong sariling freezers sa mismong lugar ng testing facility. Hindi noon natapos ang mga solusyon na naisip ng Batang Maynila para labanan ang pandemya at dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilis ang nakaisip ng solusyon, ang Manila COVID-19 Field Hospital. Ang pagamutan ay tinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng ospital sa panahon ng pandemya. Maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang pagamutan. Sa pamumuno ni Yorme, umaliwalas, pumanatag, at naibalik ang tayo ng Maynila. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, at lalo dikit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domagoso. Hi! Hello! Good morning! Uy, maraming salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Kaya, thank you rin sa inyo, sa inyong oras, ngayong araw na ito, mga kaagapay, dito sa 5 Distrito. Tingnan natin kung gising pa kayo. Kalangasan ng sigaw to. O, Todis, hanggang doon sa konti. Hi! Hello! Malakas. Todis naman. Hanggang doon. Sarah. Hi! Hello! Malakas. Sarah. Hi! Hello! Ano na?
pinakahuli. O, tingnan natin. Hi! Hello! Wow, malakas ang malakas. Lalong lumalakas, lalo tayong dumarami. Nung araw, lalo na sa mga antigong kaagapay dito, nagkakasya lang tayo sa isang hallway. Ngayon, hindi na tayo magkasya sa buong Maynila dito sa Colosseum na to. Ito'y District 5 pa lang. Kung isang araw, District 1, District 2, District 4, District 6, ngayon District 5. Lalo tayong dumarami. Kayo ba'y sabik na? Handa na ba kayo? Laban na ba tayo? Handa na ba kayo maibalik ulit ang kalinisan ng lungsod ng Maynila? Gusto nyo na ba na itaboy natin ulit ang mga tolongges sa Maynila? Gusto nyo ba ulit matulog ng maimbing at sa kalagitnaan ng gabi, lamang-laman ninyo habang kayo'y natutulog, panatag kayo dahil hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Namimiss nyo na ba yun? Gusto nyong ibalik yun? Kailangan natin magkaisa, magtulong-tulong. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. 1998, nagsimula ang kaagapay sa isang sulok sa Tondo. Ang kaagapay nakapag-produce ng isang konsihal. Ang pangalan ay Francisco Domagoso. Parang kumasip ang mga mukha nyo. Bantot ba talaga ang pangalan mo? Dahil sa sipag, pagtsatsaga, at sakripisyo ng bawat kaagapay, ang kaagapay ay lumawak sa buong Maynila. Hindi lang isa ang naproduce ninyong kusihal. Ang kaagapay sa buong Maynila nakapag-produce ng 36 councilors out of 36. 0 ang kalaban. Ang kaagapay, hindi lang konsihal ang naging produkto. Nakapag-produce din kayo ng 6 na congressman sa 6 na distrito rin ng Maynila. At hindi doon nagtapos. Ang kaagapay, nakapag-produce ng 2 vice mayor. 2. Ako, at yung isa doon. Tama ba? At hindi lang vice mayor. Ang kaagapay nakapag-produce ng 2 mayor. Ako, at yung isa doon. Tama ba? Kaya ako, taos-pusong nagpapasalamat. Lalo na, binabati ko yung mga bagong miyembro natin. Alam niyo, itong mga matatagal na natin kaagapay, itanong niyo sa kanila, grabe po ang sakripisyo niyan. Kuya, pagod, ismid. Madalas yan mag-ismidan umaraw. Kakausap sa kamag-anak, sa kaibigan, sa kapitbahay. At higit sa lahat, yung ibang kaagapay, kumagastos pa ng sarili nilang pera. Tingnan niyo yung mga poster na yan. Kaya, sila mga may gawa niyan. Maraming beses, ginawa yan. Ngayon, mga kaagapay, na bago at luma,
sa inyong lahat. Sana itong batang tinulungan ninyo na maging alkalde ng lungsod ng Maynila noong 2019, sa nakita ninyong video, sana hindi ko kayo naipahiya sa inyong mga mahal sa buhay. Saan dito ang mga taga-Pasig? May pa-promise lang ako sa kanila. Yung Paseco, tinayuan natin ng sarili nilang ospital. 3 taon na ang nakakaraan nang matapos. Ngayon, 3 taon na nakakalipas, hindi pa bukas. Tama mali? O ngayon, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Nakapaggawa nga tayo ng humigit kumulang 300 bahay sa loob lamang ng 3 buwan. Pumanatag kayo, mga taga-Paseco. May awa ang Diyos. Sa tulong ng lahat, nanalo tayo. Sa December, bukas na hospital nyo. Nalulungkot kasi ako, sayang, nagulo na, tapos na. 3 taon hindi napuksan. Hindi po ako doktor. Sila ang doktor. Pero magkaganon man, kalulungkot, pumanatag kayo. Yung haba ng biyahe ninyo papunta rito sa Coliseum, may uuwi man lamang kayong pangarap para sa inyong sarili, sa inyong anak. Na-special mention ko lang sila kasi manghihinayang ako. Hindi ko po pera yun. Hindi po pera namin ni Amado. Richie, inutang ko yun. Ipinangutang ko kayo. Usong-usong salitang utang ngayon. Malulungkot ako. Ang dami nyo ng produkto. Ang dami nyo ng tinulungan. Yung mga nandiyan, nandyan. Alam ko, tinulungan nyo sila dahil itinagubilin ko. Pero, huwag kayong mawalan ng lakas ang loob. Talagang ganun ang buhay. Sa taong tinulungan mo, kapag tumigas ang liig, huwag nyo naman ikasamanan ang loob. Let's move on. Let's move on. Right. At least, masasabi ninyo sa inyong sarili, basta ako, tinulungan ko kayo. Kung hindi nyo kami nilingon bilang kaagapay, okay lang yun. Dahil ang kaagapay, kayang mag-produce ng mga halal ng bayan. Kaya ninyo maglagay sa pwesto ng mga lider. Tama ba, kaagapay? Kung nagawa ninyong maglagay, kaya nyo rin mag-alis. Kaya ba? Nalulungkot din ako dahil nung araw, yung mga yan, papuri rito, papuri roon. Papuri rito, papuri roon. Ngayon, tayo na ang pinakamasama sa paningin nila. San Jose, meron ng isa, nagpapaapaw ng bigas. Mga dilata. Akala mo si Superman. Ang tanong namin, nasaan kayo ng pandemya?
nagtibida-bida, nilata, bigas, kailangan namin yun ng pandemya. Bakit wala kayo nung panahon na kailangan namin kayo? Ngayon maghahalalan, hindi nyo na kami mabubudol. Hindi naman kami tulongges. Matalino ang mga taga-Maynila. Kayo ng mga naparito, napanood ninyo yung resulta. May puso ka rin sa atin. Yung resulta at resibo at prueba ng taong tinaguyod ninyo na mamuno sa Maynila. Kaya ako naman, ang panawagan ko sa inyong lahat, alam kong galit na kayo. Alam kong inis na kayo. Alam kong gusto nyo na silang sagutin. Ito naman ang payo ko. Kung paano tayo nagsimula. Patuloy kayong magpakababang loob. Huwag kayong mang-aaway. Hayaan nyo silang kunin lang nila yung dilata. Sayang din yun. Kamisa-misang mamantikaan tayo. Tama ba? Kunin nyo yung J.O. Kunin nyo yung Tupad. Kunin nyo yung AX. At kung ano-ano pa, kunin ninyo. Sayang din. Lumantsak din niya. Pero ako, habang tayo'y nagpapakababang loob, huwag kayong mga away. Kasi ang gusto nila, dati isa lang ang sumisira sa akin, ngayong kaliwat kanan na. Ako ang pulutan sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Araw-araw, ako pinag-uusapan ng dalawa. Tanong nyo nga, bakit wala pa silang naipapakitang nagawa nila? Napasin nyo? Ako yata ang napapaniginipan nila. Eh, ang malas nila, nakakalawit na ako ni Daini. Magpakababang loob kayo. Why? Ang boto mo at boto ng anak mo at boto ng kapitbahay mo ay iisa at pantay. Habang tayo'y nagpapakababang loob, we have to be firm. We can stay humble but firm. Firm in our belief. Firm sa ating paniniwala. Naspusan, basta kami, dito sa Agapay, dito sa Maynila, alam namin kung sino ang may ginawa para sa kanyang mamamayan. At habang tayo ay nagpapakababang loob, pahabain naman ninyo ang inyong mga kamay. Akapin nyo hanggat kaya nyong akapin ang lahat ng inyong kapitbahay. Sabi nga, sa mga bago natin kasama, ngayong araw na ito, kinasal tayo. At ano sinasabi, bagong pag-iwalayin ng pare o palisin ng pare, ang bagong kasal, ano sabi? Humayo kayo at magparami! Kagapan, dadami pa ba tayo? Unahin ninyo ulit ang inyong mahal sa buhay. Kamag-anak, matapos doon, yung sa wakali, nakapitbahay mong si Marites. Yakapin mo. Yung sa Nangka, nakapitbahay mong si Marisol. Yakapin mo.
magparami. Bakit? Ang laban na ito ay laban ninyo. Kami, ni Amado Bagatsing, ni Chia Chesa, at 10 ng Yormes Choice. Instrumento lang kami. Katulad ng naganap ng pandemya, kami lang ang gumawa ng tulay. Kayo para maitawid sa kabilang nako ng dalampasigan. Yon ang aming trabaho. Kaya it's all about you. Tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo. Tungkol sa anak mo, sa nanay mo, at sa linlahi mo. Yan ang halalan. Tungkol sa taong bayan. Hindi sa mga politiko lamang. Kaya kung kayo ay naniniwala na marami pa tayong magagawa, at ano po kayo, Real Talk, may magagawa pa ba tayo? Sigurado kayo? Meron pa tayong magagawa? Nagawa nga natin ng pandemya. Nakaraos nga tayo. Tama ba? Kaya ang tanong, gusto nyo bang maibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Gusto nyo ba maibalik ang kaaliwasan ng lungsod ng Maynila? Gusto nyo ba maging panat at muli ang pamumuhay nyo sa Maynila? Nay, mga batang Maynila, mga kaagapay, para mangyari yun, meron akong ipakikisuyo sa inyo. Tama na yung tinulungan natin dati. Okay na yun. Salamat sa Diyos, naging bahagi tayo ng tagumpay nila. Then we move on. We face tomorrow. And tomorrow is another day. And this time, nagawa nyo na dati, uulitin nyo na lang. Mga kaagapay, pwede ba makisuyo sa inyo? Pwede ba para tayo makakilos ulit na mabilis, huwag nyo kong hahaluan ng tolongges. Huwag nyo kong hahaluan ng kontrapelo. Dahil ang kontrapelo, kontra rito, kontra ron. Buti pa, ang bulate may combat rin. Kailangan ang mga kasama natin, kailangan ko ng mga kasama, hindi ko kayang mag-isa. What happened in 3 years? Ano man ang nangyari sa loob ng 3 taon? Hindi ko po yun nagawa ng magulang. Nagkaroon ako ng mga kasamang ibinigay ninyo na dati nga ay puro papuri sa atin at naging epektibo tayo. Nailahat, nailusad ang mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Kaya ngayon, uli, nagawa nyo na dati, pwede ba? Lahat tayo dito sa 5 distrito, pwede ba? Yormes Choice tayong lahat! Sigurado kayo? Sisingaling ko. Aabangan ko yan. Ipalago nyo na sa akin ito. Bakit? Pagpahinay na natin yung mga dati nating tinulungan. Nagtikasan ng ligi. Napakakuha pa nga yung iba sa inyo. Naipako naman. Pero ngayon, tay, pwede? 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 Yormes Choice tayo sa inyo. Sa inyong pamilya. Sa inyong kamag-anak. At kumpisihin ninyo ang inyong mga kapitbahay. Naririto ang ating mga kasama. Che Borromeo! Bobby Espiritu! JB Iso! Don Mac! Seb Laviano!
9-0 na kayo dati. Alam niyo ba yun? Oo, nagawa ninyo yun, 9-0. Dito sa 5th District. At nangyari ninyo sa buong Maynila. O ngayon, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Isang taga-China, isang taga-India. Sa Bombay. Anong gusto nyo? Yung nalalapitan nyo kapag kagipit? Ano sabi ng kasabihan? Kapag kagipit sa Bombay? But more than that, namimiss nyo na ba ang serbisyo ng kabaka? Random survey. Real talk. Amin lang kayo, okay lang. Taas ang kamay na naserbisyo ng kabaka. Mado. Namimiss yun naman ang servisyo nila. Promise? Oh, total, natulungan na natin yung taga-China. Dati, tinulungan natin yun. Tama ba? O pwede ba? Ibalik natin sa Kongreso si Amado Lagansing! Nakita ko na sa hindi ko. Eh, si Amado, pogi yan ng bata. Layang pitutin niya. Pero nakikita ko na sa sarili ko. Kaya po, at ang ating Vice Mayor, ako, graduate ng LASALLE. Political Science. So, ibig sabihin, alam niya ang trabaho sa gobyerno. Tama ba rin? Train ng kanyang ama. Ang tatay niya ay dating Vice Mayor, presiding officer ng Sangguniang Panlungsod. So she knows the job, she knows the parliamentary procedure, being the presiding officer of the City Council of Manila. Siya ay graduate ng LASALLE. Daig ko siya. Graduate ako ng Ateneo. Ay, yung maniwala. Ateneo! Ateneo de Tondo. Saka napapansin nyo, nahihilig ako sa Vice Mayor na babae. Tama ba? Yung isa dyan. At saka hindi lang pa sa babae, nahihilig din ako sa lasalista. Oh, alam niyo ba si Daini, graduate din ng LASALLE? Oh, LASALLE din yan. Ayan, talaga, true-blooded green. LASALLE Sobel. LASALLE TAP. Nadali sa kanto ng Tondo High School. Nakalawin ko sa kanto. Nakusog. Nalawayan. Mga kagabay, ang ating tandem, ang aming kasama, ang ating Vice Mayor, G. Atienza. Ang saya-saya naman ngayong umagang ito. Excited na ba kayo? Excited na kayo? Oh, 84 days na lang. Malapit na. Malapit na ang pag-uukong. Lilipulin na natin sila.
pag-graduate na natin sila. Muli, taos puso ang aking paniwala. Nagawa nyo na dati, kaya nyo gawin muli. So mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi at umayo kayong magparami. Huwag ng anak at kaibigan. At mayawa ang Diyos. Mayawa ang Diyos. Sa tulong ninyo, ibabalik natin ang kalinisan, kapayapaan, at patuloy na pag-usad ng lungsod ng Maynila para sa iyo, para sa anak mo, at para sa susunod na henerasyon ng mga batang Maynila dito sa ating lungsod. Mga kaagapay, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Mag-ingat kayo. I love you. Pagpalain nawa kayo ng buong Kaagapal. Maraming salamat. Marino! Good boys, thank you.